Isang patay habang 8 ang sugatan sa landslide sa Benguet. Ilang kalsada rin ang kinailangan unang isara sa mga motorista dahil sa pagguho ng lupa. Si Janice Dennis ng PTV Cordillera sa sentro ng balita. Tulong! Patay ang isang senior citizen matapos matabunan ng lupa sa Sitio Begis, Poblacion Marcos Highway 2, Benguet kahapon. Dahil sa kalagitnaan ng pananalasa ng Super Typhoon Nando, ang biktima ay isang lalaki na edad 74 na taong gulang mula sa Tarlac. Batay sa report, idiniklara siyang dead on arrival sa ospital. 8 naman ang sugatan na lulan ng 4 na sasakyan matapos matabunan at masira ng mga debris. Nakipag-ugnayan naman ang Department of Social Welfare and Development Office Cordillera sa DSWD Region 3 para sa kaukulang tulong. I-refer na po natin sa Region 3, no, yung ating counterpart po doon, and meron po tayong pwedeng itulong sa kanila through po yung AIX natin, no, for the burial assistance, no, and other financial assistance po. Sa Sagada Mountain Province naman, natabunan rin ang ilang mga bahay at mga sasakyan sa pagguho ng lupa. Nagsasagawa naman ang mga otoridad ng search and rescue operations sa lugar. Sa La Trinidad, Benguet, muling nalubog sa baha ang mga pananim na strawberry at lettuce dahil sa matinding pag-ulan. Kanselado naman ang klase sa ilang mga probinsya sa rehiyon dahil sa bagyong Nando. Pansamantala rin na isinara ang ilang mga kalsada dahil sa pagguho ng lupa. Ngunit agad naman itong nabuksan kabilang na ang Marcos Highway. Sa tala naman ng DSWD Cordillera, as of 8 o'clock ng umaga ngayong araw, aabot na sa 4,120 na pamilya o mahigit 11,000 na individual ang apektado dahil sa bagyong Nando. Aabot naman sa 4 na bahay ang totally damaged habang 16 naman ang partially damaged. Nabigyan na rin ang mga apektado ng mahigit 5,000 pesos na humanitarian assistance mula sa DSWD at LGUs. Wala po tayong problema sa ating supply pagdating po sa ating family food packs. Meron rin po tayong mga ready to eat na ito po yung immediate na binibigay natin sa mga evacuation centers. So we have enough. Meron din po tayong mga non-food kits katulad po ng kitchen kit, hygiene kit, family kit. Patuloy naman na nakabantay ang Office of Civil Defense Cordillera. Sa sitwasyon sa rehiyon, gayong nararanasan pa rin ang pag-ulan. Sa tala naman ng Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, aabot sa mahigit 700 ang mga barangay na susceptible sa landslide at flooding. Kaya naman, nagpaalala ang OCD sa publiko na maging alerto at magsagawa ng preemptive evacuation lalong-lalo na sa mga naninirahan sa landslide at flood-prone areas. Unang mag-travel, kung hindi naman importante, mag-stay at home na lang kasi hindi natin alam kung anong status ng ating mga kabundukan. Alam naman natin na tuloy-tuloy yung ulan dito at saturated yung mga soil. No? So chances are talagang force majeure nangyayari itong mga to. But then again, kung tayo ay handa at we continue doing advisories and yung ating mga barangay ay nagko-conduct ng risk assessment, talaga pong yun yung ating magagawa para malesen yung casualties. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.